Alam mo, sa mundo natin ngayon na parang ang hirap ng makahanap ng isang bagay na sigurado, di ba? Yung mga pangako, madalas napapako. Minsan, yung mga taong pinagkakatiwalaan natin, sila pa yung nakakasakit sa atin. So, ang tanong, mayroon pa bang pwedeng pagkatiwalaan talaga? Pag-usapan natin yan, base sa ating source material. Okay, para sa pagsusuring ito, heto ang mga dadaanan natin. Una, yung mismong tanong kung may mapagkakatiwalaan pa ba. Pangalawa, yung mga ebidensya daw sa mga hula. Pangatlo, anong koneksyon sa aham at kasaysayan. Pang-apat, yung epekto sa pagbabago ng buhay. At panghuli, ano ba talaga ang halaga ng tiwala? So, simulan natin sa pinakaugat ng lahat. Sa isang mundong parang tad-tad ng kasinungalingan at mga nabigong inaasahan, saan ba tayo pwedeng kumapit? Saan tayo makakahanap ng isang bagay na totoo at hindi nagbabago? Ito talaga yung pinakatanong, di ba? Kapag yung mga leader, politiko, o kahit yung mga taong malapit sa atin ay bumibigo sa atin, ano pa ba o sino pa ba ang pwedeng sandalan? Well, ang ating source, meron itong particular na sagot dyan. Dito mismo inilalatag ng source yung pundasyon ng argumento niya. Sinasabi mismo ng Biblia na ito ay kinasihan ng Diyos at ang mga salita nito ay hindi maaring masira. So ito yung starting point, isang pag-aangkin na ito ay galing sa Diyos at hindi nagkakamali. Ngayon, tingnan naman natin yung unang linya ng ebidensya na inilalatag ng source, ang mga hula o prophecy na nakasulat sa Biblia. Ang punto rito, ayon sa ating pinag-aaralan, ay simple lang. Yung kakayahang sabihin kung ano ang mangyayari sa hinaharap ng may kumpletong katiyakan, yan daw ay isang malinaw na tanda na hindi to gawa-gawa lang ng tao. Kumbaga, ito raw ay isang patunay na may mas mataas na kaalaman sa likod nito. Okay, so tingnan natin yung mga halimbawang binibigay ng source. Unang-una, yung detalyadong hula tungkol sa pag-usbong at pagbagsak na apat na manalaking imperyo: Babylon, Medo-Persia, Greece at Rome. Imagine, nasabi yung eksaktong pagkakasunod-sunod nila. Tapos, yung pagbagsak ng Babylon, sinabing hindi na to titiran ulit at totoo yun hanggang ngayon. Pati yung paghina ng Egypt. At heto, yung huli, parang sinasalamin yung panahon natin ngayon, puno ng takot at yung moralidad pababa ng pababa. Susunod naman nating silipin yung pangalawang set ng ebidensya mula sa source, yung sinasabing pagkakatugma ng Biblia sa mga katotohanan ng siyensya at kasaysayan. Ito, medyo fascinating to. Kasi ikinumpara dito yung mga sinabi sa Biblia noon pa sa mga nadiskubre ng siyensya kamakailan lang. Halimbawa, sa aklat ng Job, na isa sa mga pinakalumang libro, sinabi na ibinibitin niya ang mundo sa kawalan. Perfect description yan ng gravity, di ba? Tapos sa Isaiah, bilog ng mundo. Libo-libong taon bago pa natin nalaman na bilog pala talaga ang Earth. At ito pa, yung hangin daw may bigat, isang bagay na modern science lang ang nakapagpatunay. So, ang tanong ng source, paano nila nalaman to noon? At pagdating naman sa history, sinasabi ng source na maraming bagay sa Biblia tulad ng buong bansa ng mga Hittite o mga hari tulad ni Sargon na dati akala ng mga kritiko ay katang-isip lang. Pero paulit-ulit daw na pinatutunayan ng modernong archaeology na totoo pala sila, na nagpapatibay daw sa historical accuracy ng aklat. Okay, ngayon naman, dumako tayo sa sinasabi ng source na pinaka-personal na ebidensya. Yung kapangyarihan nitong baguhin ang buhay ng isang tao. Pero para mas maintindihan natin yan, kailangan muna nating makita kung gaano ka-espesyal yung pagkakabuo nito. Ayon sa source, isa sa mga pinakamalaking himala ng Biblia ay yung pagkakaisa nito. Isipin nyo to 66 na libro, isinulat sa loob ng 1,500 taon ng halos 40 iba't ibang tao. May hari, may mangingisda, may doktor sa tatlong magkakaibang kontinente. Pero kapag binasa mo, parang isang isip lang ang nagsulat. Yung mga tema at mensahe konektado mula Genesis hanggang Revelation. Pero para sa source, ang pinakamabigat na ebidensya sa lahat ay nakikita sa mga natupad na hula tungkol sa Mesiyas. Dito raw talaga makikita yung kumbaga divine signature. Ito ang isang halimbawa. Sa Lumang Tipan, sa aklat ni Mikas, isinulat daan-daang taon bago pa man mangyari na ang Mesiyas ay isisilang sa isang napaka-espesifikong lugar, ang maliit na bayan ng Bethlehem. At paglipat natin sa Bagong Tipan, sa aklat ni Mateo, isinasalisay yung katuparan nito. Si Jesus nga ay isinilang sa Bethlehem. Itong direktang koneksyon ng hula at katuparan ang talagang binibigyang diin ng source.
At para bigyan tayo ng ideya kung gaano kalabo mangyari to by chance, may isang professor na nag-calculate. Ano ang tsansa na 8 lang sa daan-daang hula tungkol sa Mesiyas ang matupad sa isang tao? Ang sagot, 1 sa 1 kwadrilyon. Grabe, di ba? Isa yan na may 15 zero sa dulo. Sabi nga ng source, hindi yan nagkakataon lang. At ang ebidensyang ito, hindi lang puro numero at kasaysayan. Nagiging personal ito. Sinasabi ng source na kapag ang isang tao ay sumunod sa mga aral nito, nagkakaroon ng tunay na pagbabago. Yung mga dati, nawawala, isang bagong buhay ang nagsisimula. Ito raw yung buhay na patunay na may kapangyarihan ang mga salita nito. So sa huli, para saan ba lahat ng to? Ano bang halaga ng pagtitiwala ayon sa ating pinag-aaralang source? Sinasabi ng source na sinasagot ng Biblia yung 3 pinakamalaking tanong natin sa buhay. Saan ako galing? Nilikha ka ayon sa larawan ng Diyos. Bakit ako nandito? Para matuklasan ang plano niya at tanggapin ang kaligtasan. At anong mangyayari sa future? Babalik daw si Jesus para sunduin ang mga tao niya. Ito raw yung nagbibigay ng layunin at direksyon sa buhay. Kaya ang pinaka-takeaway dito ay ito. Ayon sa source, ang pagtitiwala sa mga kasulatang ito ay nagreresulta sa isang buhay na may mas malalim na karunungan, kapayapaan at kagalakan. Mga bagay na aminin natin, hinahanap nating lahat, lalo na sa magulong mundo ngayon. At dito natin iiwan ang ating pagsusuri. Iniwanan tayo ng source ng isang tanong na maganda nating pagnilayan. Ano ba talaga ang pinakamataas na sukatan para masabing totoo ang isang teksto? Yung katuparan ba ng mga hula nito? Yung pagiging accurate sa kasaysayan? O yung kapangyarihan nitong baguhin ang buhay ng isang tao mula sa loob palabas? Isang bagay na mainam pag-isipan.